Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Posibleng makamenos gastos ang mga commuter. Sa rekomendasyong bigyan diskwento ang mga pasahe sa jeepney, sa bus at UV Express. Mala-rollback yan dahil babalik ang pamasahe sa halagang pareho noong bago magkapandemya at bago payagan ng mga taas-singil. Pero kahit maaprubahan, pansamantala lang daw yang ipatutupad. Narito po ang pagtutok ni Joseph Morong, exclusive. Kung araw-araw ang commute, malamang daw nakainin lamang ng pamasahe ang minimum na sweldo. Ang security guard na si Fomar, halos 200 piso ang gastos araw-araw sa bus, jeepney at carousel, pamakati mula sa Quezon City. Mabigat talaga sir, lalo na kunti pa lang ang mga sahod sir. Mahirap sir. Si Jennifer na taga Antipolo at sa Mandaluyong nagpapagamot, 200 piso ang pamasahe na sana ay sa panggamot na lamang daw. Mabigat ba yung gano'n? Medyo. Bakit? Pag walang pera. Pero maaaring makaluwag-luwag ng konti ang mga tulad na Jennifer sa bagong rekomendasyon ng Transportation Department. Kung dati sa EDSA Bus Carousel may libreng sakay, sa rekomendasyon ng DOTR sa LTFRB, wala nang libreng sakay pero magkakaroon ng discount. At hindi lamang sa EDSA Bus Carousel may discount, kundi pati na rin sa mga pamasahe sa jeep, bus at UV Express. Halaga ng pamasahe bago magkapandemya at bago payagan ang mga taas-singil ang inirekomendang ipatupad kasunod ng diskwento. Kaya ang minimum na pamasahe sa mga lumang jeepney mula 12 piso ay babalik sa 9 na piso. Ang sa modern jeepney naman babalik sa 11 piso. Hanggang 4 na piso naman ang posibleng diskwento sa mga bus. Habang inaalam pa ang discount sa UV Express, ang discount hindi lamang sa Metro Manila kundi pati sa iba pang piling lugar sa bansa. Ang ikukonsidera dito ay yung mga ruta sa buong bansa na pinakamarami ang pasahero. Maganda kasi makakabawas na ng pamasahe. Pero pansamantala lamang ang mga discount na ititigil kapag naubos na ang higit 2 bilyong pisong pondo para sa service contracting program ng LTFRB para sa taong ito. Gusto rin ng DOTR na libreng sakay tuwing holiday sa mga pampublikong sasakyan katulad sa mga tren. Kung kailan sisimulan ng discount ay depende raw sa LTFRB na hinihingan pa namin ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pansamantalang ipinatigil ng gobernador ng Cebu ang utos ng Carcar City Veterinary Office na patayin lahat ng mga baboy sa lungsod para mapigil sana ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Nangangamba tuloy ang mismong Bureau of Animal Industry. Nakatutok si Bernadette Reyes. 11 bihikang pinanganak ng inahing baboy ni Frosing Tangaro, pero ang kanyang babuyan sa Carcar City sa Cebu sakop ng 500-meter radius mula sa apektadong barangay na may kaso ng African Swine Fever o ASF, kaya kabilang ang kanyang mga alagang baboy sa papatayin para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Grabe sir. Kuan mi dire, trauma mi dire, grabe. Iyon lang ta ming gipahibawdaan. Unta purtaan lang ta niya among kuan. Una declare nga magkaling. Pero ang kaling o pagpatay sa mga alagang baboy, pansamantalang pinatitigil ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Magpapatupad raw ang lokal na pamahalaan ng sarili nitong mga polisiya para maabatan ang sakit. Taliwas ito sa kautusan ng Department of Agriculture na nagsasabing dapat patayin. What we are trying to avoid here is not harm to the humans, but harm to the pigs, harm to the hog industry. The farmers are crying, why will we kill this? This is such a healthy pig. There's no symptom or because that is the policy. So the last barangay, these are now 3 barangays. The last barangay is Guadalupe. I said, okay, immediately stop. Stop the culling. We will just prohibit exit of this. This time we will also come up with our own policies that is well studied. Ayon sa Bureau of Animal Industry, may kapangyarihan ng lokal na pamahalaan na ipatigil ito pero may kaakibat ito na panganib. Pwede kasing kumalat Pwedeng mag-infect ng ibang animals. Then the animals will also infect other susceptible ones. So, parami ng parami yung pwedeng tamaan. The spread can be done through meat products, through the movement of live pigs, and also kung minsan nakakatulong yung biyaheros natin to
to move positive animals from one area to another. Isa lang ang Cebu sa mga lugar sa 9 na rehiyon sa bansa na may mga kaso ng ASF. Hindi pa masabi kung maaari ito makaapekto sa presyo ng baboy. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa Bureau of Animal Industry, maaaring dahil daw ito sa mas mataas na gastos sa pagbiyahe ng baboy, pero iba ang nakikitang dahilan ng National Federation of Hog Farmers. Sa ngayon, wala raw pagbabago sa farm gate price ng baboy na nasa 200 pesos per kilo. Kung ito ang pagbabasihan, nasa 320 hanggang 340 pesos lang dapat ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Ayon sa Department of Agriculture, makikipagtulungan sila sa Cebu kung paano masosolusyonan ang problema ngayon sa ASF. The Department of Agriculture, na sinabi naman ni Senior Yusek Panganiban, let's harmonize or move towards that so that hindi maapektuhan na lumaki pa itong problema natin. So that to stabilize also the price and supply of pork. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isang nuclear-powered submarine ang bagong sentro ng partnership ng Amerika, Britanya at Australia na layong patatagin ng Indo-Pacific region. Dahil nasa rehiyong yan ang South China Sea, natanong tuloy kung daraan ba yan doon. Ang sagot at kung may epekto ba ito sa Pilipinas, tinutukan ni JP Soriano. Sabay-sabay humarap ang mga lider ng UK, Amerika at Australia para sa pinakamalaking proyekto ng AUKUS Partnership o Trilateral Agreement. Ang kasunduang magsusulong daw ng malaya, ligtas at matatag na Indo-Pacific region na nakakasakop sa Indian Ocean pati sa kanluran at sentro ng Pacific Ocean, kabilang ang Pilipinas at ang South China Sea. Ang inanunsyong proyekto, pagbebenta ng submarine ng Amerika sa Australia sa tulong ng UK. And I want to be clear, these subs are powered, not nuclear arms. Australia is a proud non-nuclear weapon state and is committed to stay that way. Sa isang briefing sa Amerika, natanong kung posible bang dumaan sa South China Sea ang mga nuclear-powered submarine. Hindi ito direktang sinagot, pero nabanggit kung ano ang misyon ng Amerika sa Indo-Pacific, lalo na sa gitna ng mga hakbang ng People's Republic of China o PRC. Our goal is not to hold China back. Our goal is to uphold the rules-based order that applies equally in the Indo-Pacific. We have seen the PRC attempt to challenge it in a number of important and in some ways destabilizing and dangerous ways. Kapwa kaalyado ng Pilipinas ang Australia, Amerika at UK. Kahapon nga, ipinaalam pa sa Chief of Staff ng ating AFP ng Chief of Defense ng Australia sa kanilang pag-uusap. Nalalahok sa joint military exercises ng Pilipinas at Amerika sa April 11. Wala pang bagong tugon ang Chinese Embassy kaugnay sa AUKUS, pero dati na nilang tinututulan ito at dati na ring sinabing di dapat nakikialam ang mga bansang walang inaakong teritoryo sa South China Sea. Ayon naman sa isang international maritime law expert, hindi man direktang sinabing daraan sa South China Sea ang nuclear-powered submarine sa ilalim ng AUKUS. May malaking kahulugan at epekto raw ito sa Pilipinas. Nakakatulong in the sense na indirectly, sumasama tuloy ang Australia dahil lahat tayo, Pilipinas, Australia, US, Japan, mayroon tayong lahat na interes na proteksyonan yung maritime trade at yung tinatawag ng freedom of the seas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng mga pag-alma ng China, tuloy na sa Abril ang isa sa pinakamalaking balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ang magiging ensayo sa sentro raw sa paglaban sa mga banta mula sa labas ng bansa. Tinutukan niya ni Maki Pulido. Sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, pumipihit ang militar mula internal defense o pagharap sa mga banta mula sa loob ng bansa, patungong external defense o banta mula sa labas ng bansa. Ang kaensayo ng mga sundalong Pinoy sa pagharap ng bantang yan, mga sundalong Amerikano, kahit pumapalag ang China sa pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas sa Amerika.
Isasagawa nga nitong Abril ang isa sa pinakamalaking balikatan military exercise na ang focus ay pagharap sa external threat. Maritime at coastal defense ang mga senaryo sa Balikatan Exercises 2023 na dadaluhan ng mahigit 17,000 na sundalo mula sa Air Force, Navy at Army, 12,000 Amerikano, 5,000 Pilipino at mahigit 100 Australiano. Magsasanay sila kung paano magkasamang magsasagawa ng operasyon sakaling may bantang Pilipinas mula sa labas ng bansa. It is outward looking because we are focusing on coastal defense, maritime defense. Ilan sa mga lugar kung saan isasagawa ang military exercise ay sa bahagi ng karagatan ng Pilipinas sa Zambales, kung nasaan banda ang Scarborough Shoal, Batanes, malapit sa Taiwan, at sa Palawan, malapit sa mga inaagaw na teritoryo sa West Philippine Sea. At sa unang pagkakataon, kasama ang tropa ng Amerika, magsasagawa rin ng live fire exercise sa karagatan ng Zambales. We really have to go to those areas, the littoral areas, for us to exercise these concepts. The mission of the AFP, as our constitutional mandate, is to protect the sovereignty of the state. Maging sa isinasagawa nga yung military exercise sa Lacnib 2023 sa pagitan ng Philippine at US Army, naghahanda sa senaryo kung paano ipagtatanggol ang Pilipinas sakaling lusubin ng ibang bansa. 3,000 sundalo naman ang kasalukuyang nagsasanay rito. These are fictional threats that the Philippines could actually experience. What are the different types that possible invasion or any warfare that we should be prepared of? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. In a minute, mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Tuloy-tuloy ang pagpapakilig ng Barda tandem ni na Barbie Fortesa at David Licauco na featured sa music video ng The Way You Look at Me cover ng Pinoy pop band na Ben and Ben. This March na ang music video na may special participation pa ng original singer ng kanta na si Asia's romantic balladeer, Christian Bautista. All out din ang kilig na hatid ng first fan meet sa bansa ng Thai power couple na sina Mark Prin and Kimberly Ann Waldewas. Ramdam na ramdam nga raw ng dalawa ang Pinoy hospitality na sobra rin daw in-enjoy ang Pinoy food. Puno rin ng pagmamahal ang birthday celebration ng lola ni Kapuso primetime queen Marian Rivera na si Lola Iska. Mas lalo pa yang naging extra special sa sweet birthday kiss from her grandchildren Zia and Sixto. Tinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete kaugnay sa malalaking proyektong pang-infrastruktura na malapit ng buksan. Inilatag din ng Pangulo ang nakikita raw niyang solusyon para hindi na mag-angkat ng isda ang bansa. Tinutukan niya ni Ivan Mayrina. Hindi ko matanggap na ang Pilipinas na 7,000 ang island ay nag-i-import ng isda. Ang pagpapasigla ng fisheries sector ang isa sa tinalakay ng Pangulo at ilang mga miyembro ng kanyang gabinete. Malaking bilang daw ng mga huling isda sa ngayon, nabubulok lang at itinatapon dahil sa kakulangan ng mga pasilidad. Ang naging solusyon dyan ay maglagay ng cold storage facilities doon sa mga bagsakan ng isda para ma-preserve naman yung isda at hindi natin kailangan itapon ang maraming nasisira at napapanis na isda. Kung mahahati lang natin o maibaba natin sa mga 8 to 10% ang ating spoilage doon sa ating nahuhuling isda, ay hindi na tayo kailangan mag-import. Kabilang pa sa mga planong inilatag ng Pangulo at ng BIFAR, ang pagpapalago ng aquaculture sa pamamagitan ng paglalaan ng pondong pautang sa mga may-ari ng fish pond para lumaki ang kanilang produksyon. Hinahabol naman daw na mapasinayaan o di kayo masimulan ngayong taon ang ilang malalaking programang pang-infrastruktura. Ang iba, nais raw maisama sa ulat ng Pangulo sa Bayan sa kanyang susunod na State of the Nation Address. Iniulat yan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Emmanuel Bonoan sa Pangulo kanina. Isa sa mga malapit na buksan ang NLEX-SLEX connector sa bahagi ng Caloocan at Espanya. We have informed the President that the first segment of this NLEX-SLEX connector from Caloocan to Espanya will be ready for inauguration anytime soon. We target this hopefully before the start of the Holy Week. Abot din daw bago ang sona ng Pangulo sa Hunyo ang pagbubukas ng isa pang bahagi ng Cavite-Laguna Expressway. Sa pagtatapos naman ng taong ito, masisimulan na raw ang Bataan-Cavite Interlink Project, isang tulay na 32 kilometers ang haba
na magkokonekta sa Cavite at Bataan. Sa pamagitan nito, magiging 2 oras na lang ang dating 5 oras sa biyahe mula Maynila hanggang Bataan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, maging I am ready dahil magpapatuloy ang pag-ulang dala ng low pressure area. Huli itong namataan 370 kilometers silangan ng Davao City. Mababa pa rin ang posibilidad nitong maging bagyo at posibleng humina rin sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, magpapaulan pa rin yan sa bansa kasabay ng amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, halos maghapong maulan sa malaking bahagi ng Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang halos buong Visayas. Posible ang matitinding ulan kaya maging I am ready po. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Isabela, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at ilang lugar sa Bicol Region. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan lalo po sa hapon. Samantala, bagamat papahina na, ramdam pa rin ang lamig ng amihan sa Luzon. Kaninang umaga nga, nakapagtala ng 11.1 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, 13 degrees Celsius naman sa Baguio City. Malamig din kanina sa Tanay Rizal sa 17.7 degrees Celsius, habang 17.8 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes. Dahil din sa amihan, magiging maalon sa ilang baybayin ng Northern Luzon. Sinimulan na rin sa Senado ang investigasyon sa lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro na nagdulot ng oil spill sa probinsya at ilang kalapit baybayin. Isa sa mga lumutang ang kawalan daw ng permiso ng naturang barko na maglayag. Nakatutok si Ian Cruz. Wala pa mang nakikitang bakas ng oil spill sa baybaying sakop ng top tourist destination ng bansa na Boracay Island. Patuloy sa aerial inspection ang pamunuan ng Malay Aklan. Paniniguro raw nila ito lalo't umabot na ang oil spill sa Nagubat Island, sa Kaluya at sa Mirara Island na sakop ng kalapit na probinsya ng Antique. Sa Senado, sinimula na ang investigasyon sa paglubog ng motor tanker Princess Empress noong February 28. Dito, lumabas na wala umano itong permisong maglayag dahil hindi kasama sa Certificate of Public Convenience o CPC na inisyo sa RDC Rild Marine Services, ang kumpanyang nagmamay-ari sa lumubog na tanker. Ang CPC ang otorisasyon na iniisyo ng Maritime Industry Authority o Marina para makapaglayag ang isang vessel. They don't have permit to operate, Madam Chair? We asked the Marina and the Coast Guard. They don't have permit to operate. Tinanong naman ng Philippine Coast Guard kung bakit nakapaglayag ang tanker nang wala naman palang CPC. Sabi niyo may sumampa, di po ba? So sa pagsampa doon ng mga personnel ninyo sa barko, ano-ano po yung mga tinatanong nyo doon? Ano-ano mga dokumentong hinahanap nyo? Wala po check, sir, yung Certificate of Public Convenience. So dapat, yung mga nag-check niyan, kasuhan at makulong dahil sa kapabayaan, dereliction of duty. Di ba? At pati po yung mga supervisor niyan, kasuhan din. Lumabas naman na 2022 lamang inilunsad ang bagong gawa at bagong biling motor tanker Princess Empress. Nobyembre 2022 daw nag-apply ang kumpanya sa Marina na maamyendahan ng kanilang CPC para maisama ang tanker. Ilang beses na naglayag ito na wala pang CPC? Your Honor, that Yes, was the 9th voyage po. From whatever area it left port, the Coast Guard was supposed to inspect it, and the Coast Guard saw that there was no amended CPC yet covering this vessel. Masama naman ang loob ng alkalde ng Pola, Oriental Mindoro sa pamunuan ng RDC dahil wala raw malinaw na plano para sa kanila mula nang lumubog ng tanker malapit sa isla ng Mindoro. Your Honor, we sent my sister-in-law to meet with Mayor Cruz. I think it was last week, and we specifically asked what they needed. The mayor that time, ang sabi po sa akin is hindi po nila kailangan or ayaw po nila tumanggap ng tulong mula sa amin. Spill-bomb nga lang nung una hiningi ko sa kanila. Never silang nag-reply sa amin. Pinapatayan kami ng phone. Ayon naman sa DNR, base sa sample na nakuha nila, posibleng pati ang cargo na industrial fuel oil tumatagas na. The estimation is that the cargo is already spilling. So it's not just the initial sheens po where the fuel of the ship, but the quality of what we see on shore
is also an indication of the cargo actually already spilling. Mungkahi ng mga senador kay Pangulong Marcos magtalaga na ng opisyal na mamumuno sa oil spill response. Kasi ang daming agency involved, there should be an officer in charge para may direction. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng Bankers Association of the Philippines na hindi maapektuhan ng Pilipinas ng pag-collapse ng Silicon Valley Bank sa Amerika. Diversify daw o nasa magkakahiwalay na sektor ang mga pinaglalagakan ng mga deposito ng mga bangko sa bansa. Kaya liquid ito at kayang magbalik ng pera sa mga kliyente kung kinakailangan. Mataas din daw ang nakakamit na capital at liquidity ratios ng mga bangko sa bansa. Lalampas pa raw sa mga requirement ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Noong nakarang linggo lang nang mapaulat ang shutdown ng Silicon Valley Bank sa Amerika matapos siyang malugi ng halos 2 bilyong piso dahil sa bentahan ng securities. Trending at talaga namang tinutukan ang pilot episode ng ice skating series na Hearts on Ice. Pero watch out for more ice skating scenes, lalo't kabilang sa nagturo sa isa sa mga bida, ang Olympian na si Michael Martinez. Makichika kay Lars Santiago. Paiba-iba man ang tugtog. Gaano man kahirap itong sabayan. Panalo sa ratings. Para sa taong itinadhana para sa akin. At certified trending ang world premiere ng first ever ice skating serye sa Philippine TV na Hearts on Ice. Umani ng papuri mula sa mga netizen ang kakaibang kwento at look ng serye na mala pelikula raw ang dating. Ako si Ponggay. Pero hindi lang ang milyon-milyong kapuso ang nag-abang sa pagsisimula ng kwento ni Ponggay, kundi pati na rin ang cast at crew ng serye sa pangunguna ni na Ashley Ortega at Sian Lim. Kinakabahan po ako kasi syempre first time lang din. Ano pa yung parang matagal ko nang hinihintay and it's finally happening. No, we're very excited kasi we can feel na lahat ng pagod, lahat ng puyat. Nandito na yung mapapanood na namin yung mga twists and turns ng story na parang bawat character aabangan. Sa kanyang pagbabalik skating rink, napa-throwback din si Ashley sa kanyang figure skating era. Yung mga coaches ko na simula bata ako na nagtuturo pa rin sa skating rink, they're all excited. Actually, the whole skating community, finally, mabibigyan ng pansin ng mga tao how beautiful our sport is, how difficult it is to train. Nakasama rin ni Ashley ang kanyang kaibigang Asian figure skating champion at two-time Olympian na si Michael Martinez. Never in a million years kung may isip na sa showbiz magkaka-work kami as figure skaters din. So talagang siguro meant to be ba or what? But everything is just worth it. When I saw him sa ice, sabi ko, wow, there's an Olympian here. He was really open to teaching, giving his tips na parang, okay, it's more Sian, it's use the legs more. Nakakatuwa lang. Trained by an Olympian, no? Yes, you know. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. At yun ang mga chiko ko this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako naman si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.